Maglingkod ng tapat kahit walang nakakakita. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, June 17, 2026, ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Sa buhay militar, mahalaga ang pagkilala. Masarap makatanggap ng award, recognition o medalya. Masarap mapuri ng commander. Masarap marinig ang magaling ang trabaho mo. Outstanding ka. Mahusay ang iyong nagawa. Ngunit alam natin na hindi lahat ng sakripisyo ay napapansin. May mga sundalong nagtatrabaho ng tahimik. Walang medalya, walang parangal, walang palakpak. Ngunit patuloy pa rin silang naglilingkod. At ang tanong ng ating ebanghelyo sa araw na ito, naglilingkod ba tayo para sa papuri ng tao o para sa Diyos? Sa unang pagbasa, napakinggan natin si Eliseo na humingi ng espiritu, hindi ng posisyon. Ayon sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 2, verses 1 and 6 to 14, bago kunin ng Diyos si Propeta Elias, tinanong niya si Eliseo, ano ang nais mong hingin? Hindi humingi si Eliseo ng kayamanan, hindi humingi ng kapangyarihan, hindi humingi ng katanyagan. Sa halip, sinabi niya, bigyan mo ako ng dobling bahagi ng iyong espiritu. Alam ni Eliseo na ang misyon ay hindi natatapos sa ranggo o titulo. Ang kailangan niya ay ang espiritu ng Diyos. Mga kapatid, madalas hinihiling natin promotion, magandang assignment, magandang evaluation. Walang masama rito. Ngunit mas mahalagang hilingin, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. Bigyan mo ako ng integridad. Bigyan mo ako ng lakas upang maging tapat sa aking tungkulin. Dahil ang isang sundalong may mababang ranggo, ngunit may integridad, ay mas mahalaga kaysa mataas ang ranggo, ngunit walang dangal. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 6, verses 1 to 6 and 16 to 18, sinabi ni Jesus, huwag gawin ang mabuti para lamang mapansin ng tao. May mga taong tumutulong para purihin. May mga taong nagdarasal para hangaan. May mga taong nagsasakripisyo para makita ng iba. Ngunit, sabi ni Jesus, ang ama mong nakakakita sa lihim ang gaganti sa iyo. Sa militar, maraming gawain ang walang nakakakita. Ang maagang pagpasok sa opisina, ang mahabang oras sa paghahanda, ang pagsagot sa mga ulat at dokumento, ang tahimik na pagtulong sa kapwa sundalo, ang pagiging tapat kahit walang pinunong nakatingin, ang pangungulila sa pamilya dahil sa malayong assignment, ang paglalakad ng ilang araw sa kabundukan para lamang matiyak ang seguridad ng mga taong inyong nasasakupan. Ngunit tandaan natin, kahit walang nakakakita, may Diyos na nakakakita. Kahit walang pumapalakpak, may Diyos na nakakaalam. Kahit walang award o medalya, may Diyos na nagbibigay ng gantimpala. Sa unang pagbasa, hinanap ni Eliseo ang Espiritu ng Diyos. Sa Ebanghelyo, itinuro ni Jesus na hanapin ang pagsang-ayon ng Diyos at hindi ng tao. Kaya malinaw ang paalala, huwag habulin ang papuri, huwag habulin ang pagkilala, habulin ang katapatan sa tungkulin at sa Diyos. Bilang mga sundalo, may mga pagkakataong parang walang nakakapansin sa ating mga sakripisyo. Minsan iniisip natin, ako ang gumagawa, pero iba ang napuri. Ako ang nagsumikap, pero iba ang nakilala. Parang walang nakakakita sa aking sakripisyo. Ngunit sinasabi sa atin ni Jesus ngayon, ang tunay na paglilingkod ay hindi para sa palakpak. Ang tunay na serbisyo ay hindi para sa medalya. Ang tunay na katapatan ay ginagawa kahit walang nakakakita. Dahil ang pinakamahalagang evaluation at inspection
ay hindi mula sa tao. Ito ay mula sa Diyos. Mga kapatid, ang sundalo ay hindi lamang nasusukat sa kanyang ranggo, hindi lamang sa kanyang medalya, hindi lamang sa kanyang natanggap na parangal. Ang tunay na sukatan ng isang sundalo ay kung gaano siya katapat kapag walang nakakakita, kung gaano siya kaintegridad, kung walang nakabantay, kung gaano siya katapat sa Diyos at sa kanyang sinumpaang tungkulin. Sa huli, maaring hindi maalala ng mundo ang lahat ng ating ginawa, ngunit hindi nakakalimot ang Diyos. At balang araw, ang pinakamahalagang marinig natin ay hindi mula sa isang commander, kundi mula sa Diyos. Magaling, mabait, at tapat kong lingkod. Kaya nagtatrabaho ba ako para sa papuri ng tao o para sa Diyos? Tapat ba ako kahit walang nakakakita? Ano ang mas mahalaga sa akin? Ranggo, medalya, o integridad? Tandaan, ang papuri ng tao ay panandalian. Ang medalya ay maaring kumupas. Ang ranggo ay maaring mawala. Ngunit ang katapatan sa Diyos ay may gantimpalang walang hanggan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maglingkod ng tapat kahit walang nakakakita. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba at hindi naghahanap ng papuri. Tulad ni Eliseo, naway higit naming hanapin ang iyong espiritu kaysa anumang ranggo o pagkilala. At naway maging tapat kaming sundalo ng bayan at sundalo ni Kristo sa lahat ng pagkakataon. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.